Si Phoenix Yuanren, ang leader ng Eclipse Group, ay napansin ang kanyang pagkabalisa. Pinigilan niya ang mapangiting ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya, siya'y nag-aalala. Ang pinakamahalagang yaman ng grupo ay hindi siya o ang kanilang pinakamalalakas na mandirigma tulad ni Ogoku Nobutsu, Jinguji Seiichiro, o Tsukamoto Nobunaga. Ito'y si Mayumi Teikuchi, na ang kakayahang hulaan ang mga mangyayari ang nagtitiyak ng kanilang kaligtasan at tagumpay. Kung mag-fail ang mga kakayahan ni Mayumi, nasa panganib ang buong misyon ng Eclipse Group sa lupain ng China. Lumapit si Phoenix Yuanren kay Shimonomonoba Satoru. Tanungin mo si Nobunaga at ang kanyang koponan kung ano ang nangyari roon, inutusan niya. Gamit ang Satori Ghost, ipinaabot ni Shimonomonoba Satoru ang tanong kina Nobunaga at sa kanyang grupo, na kasalukuyang nakikipaglaban sa 3 miyembro ng Celestial Team. Kalma namang ipinaliwanag ni Nobunaga ang nangyari mula sa kanilang enkwentro kina Chen Xiaoxiao at Peng Li hanggang sa pagdating ng kabilang grupo. Nanlamig ang tingin ni Phoenix Yuanren. Nang mawala sa paningin ni Mayumi ang sitwasyon, doon nag-umpisa ang problema, sabi niya. Ang issue ay nasa kanila, lalo na sa 2 bagong dating at sa kakaibang nilalang. Banta sila sa mga kakayahan ni Mayumi. Kapag natuklasan nila yon, mapapahamak tayo. Kailangan silang hanapin at agad na alisin. Tahimik na sumagot si Nobunaga, masusunod ura mismo. Hindi na alis ang kanyang matamlay, na parang isdang mga mata sa mga miyembro ng Celestial Team sa harapan niya. Mahinahon niyang inutusan sina Takezawa Takashi at Nanako na nasa likod niya. Iwan niyo sa akin ang 3 ito. Kayo'y sumunod sa mga tumakas. Dalhin ang kanilang ulo bilang patunay para sa leader. Naintindihan ni Takezawa Takashi at Nanako ang bigat ng utos. Kuha ko na, sabi ni Takashi. Pero huwag kang mamamatay habang wala kami. Inilabas ni Nanako ang kanyang kakayahan, Kamaitachi, habang bumalot ang isang ipo-ipo sa paligid niya. Hinawakan niya ang braso ni Takezawa Takashi, tumalon, at mabilis silang tumakbo sa direksyong tinahak ni Jiang Yi at ng iba pa. Ito'y labis na ikinagalit ni Xiao Tianyi at ng iba pang miyembro ng Celestial Team. Hinahabol nila ang mga kasama natin sa harap mismo natin. Akala ba nila wala tayong kwenta, sigaw ng isa habang naghahanda ng umatake sa Eclipse Fighters. Ngunit bago sila makagalaw, isang nakakasilaw na liwanag mula sa espada ang pumunit sa espasyo sa pagitan nila at ng grupo ni Nanako. Isang malalim at malamig na hiwa ang iniwan nito sa lupa, umabot ng ilang metro ang haba. Kalma ngunit mariin ang tinig ni Nobunaga nang magsalita. Saan ba kayo nakatingin? Ang kalaban niyo ay narito mismo. Nakapako ang malamig na tingin ni Xiao Tianyi kay Nobunaga. Anong gagawin natin? Hahabulin ba natin ang mga tumakbo? Tanong ng isa sa kanyang mga kasama sa likod. Sa lakas ng mga yon, kung hindi tayo tumulong, siguradong mapapatay sila, dagdag ng isa pa. Ngunit ngumiti si Xiao Tianyi. Walang problema. Kung kaya nilang pigilan ang 2 eclipse, kahit kapalit ang buhay nila, sulit pa rin. Itinaas niya ang kanyang dambuhalang espada at itinutok ito sa ulo ni Nobunaga. Ang misyon natin ay patayin ang mga eclipse. 3 laban sa isa, wala siyang laban. Habang naghahanda ang Celestial Team para sa laban, sina Jiang Yi, Liang Yu, Chen Xiaoxiao, Peng Li, at si Huahua na pusa, ay palihim na umaalis sa Jiangning Square. Plano nilang bumalik sa armadong helicopter para makapagpahinga at maghintay ng resulta ng laban. Ngunit biglang kumislap ng babala ang mga mata ni Huahua. Lumingon ito sa likuran, nag-umungol ng matalim, at mariing tumitig sa kanilang likuran. Hindi na kailangan ng dagdag na babala, narinig din ni Jiang Yi, at ng iba pa ang mahinang tunog ng isang bagay na mabilis na paparating sa hangin. May paparating, sabi ni Jiang Yi ng kalmado. Nanginginig sa takot sina Chen Xiaoxiao at Peng Li. Naiintindihan nila ngayon kung gaano kadelikado ang mga eclipse. Sa mahina nilang kondisyon, hindi na nila kayang lumaban. Kapag naabutan sila ng kalaban, wala silang magagawa kundi umasa kay Jiang Yi at kay Huahua. Ngunit kilala nila si Jiang Yi, malamang iwan sila nito para sagipin ang sarili, kaya lalo silang kinabahan. Ilang sandali pa, dumating sina Nanako at Takezawa Takashi, mabilis na hinahabol sila. Ngumiti si Takezawa Takashi nang makita ang grupo sa ibaba. Tignan mo nga ito. Hindi sila masyadong nakalayo. Wala silang nakikitang problema sa grupo ni Jiang Yi. Matapos makita ang mahinang laban ni Chen Xiaoxiao at Peng Li kanina, inakala nila na ang natitirang grupo, na sina Jiang Yi, Liang Yu, at Huahua, ay mga mahihina rin mula sa labas ng lungsod.
Sigurado silang wala ni isa sa kanila ang elite fighter ng Celestial Team. Lalo na't tumakbo ang grupo ni Jiang Yi nang dumating ang Celestial Team, ang kanilang duwag na pagtakas ay nagpatibay lamang sa iniisip ni Takizawa at Nanako. Mga walang kwenta lang ang mga to, naisip ni Takizawa nang may kumpiyansa. Mabilis na kumilos ang dalawang miyembro ng Eclipse at bumagsak sa harapan ng grupo ni Jiang Yi, hinarangan ang kanilang pagtakas. Hindi ba't nandito kayo para hulihin kami? Pang-aasar ni Takizawa. Bakit ngayon kayo tumatakbo? Ipinakita niya ang 6 na baryang iniikot sa kanyang mga daliri habang mapang-asar ang ngiti sa kanyang mukha. Nanlumo ang mukha ni Peng Li. Ginagamit pa rin niya ang kakayahan niyang priest upang pagalingin si Chen Xiaoxiao. Bagamat na-stabilize na ang mga sugat ni Chen Xiaoxiao, malubha pa rin ang pinsala ng kanyang mga laman loob. Kapag tumigil si Peng Li sa pagpapagaling, hindi na tatagal ng 10 minuto si Chen Xiaoxiao. Dahil hindi makalaban si Chen Xiaoxiao at abala si Peng Li sa pagpapagaling, wala silang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ramdam ni Peng Li ang bumibigat na kawalang pag-asa. Bakit nila kami hinahabol? Bakit hindi sila pinigilan ng Celestial Team? Tanong niya sa sarili ng may pait. Kinagat ni Chen Xiaoxiao ang kanyang labi at bumulong kay Peng Li, kapag lalong lumala ang sitwasyon, ako na ang haharap sa kanila. Ikaw ang manggagamot, mas mahalaga ka. Pumunta ka kay Jiang Yi at tumakas kasama siya kapag oras na. Napuno ng luha ang mga mata ni Peng Li. Ayaw niyang iwanan ang kanyang kapatid, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Pigil ang hikbi, marahan siyang tumango. Samantala, tahimik na hinawakan ni Liang Yu ang hawakan ng kanyang espada, ang Longming. Ngunit mahinang pinigilan siya ni Jiang Yi, idinampi ang kanyang kamay sa kanya. Nagtaka si Liang Yu at tumingin sa kanya. Hindi angkop ang lakas mo para harapin sila, sabi ni Jiang Yi ng kalmado. Ako ang bahala. Lumakad siya ng mahinahon, ang boses ay walang bakas ng kaba. At saka, wala akong oras para sa mga walang kwenta tulad nila. Sa Combat Command Center. Pinapanood ni Zhu Zeng at Tu Yunli ang 12 ng live feeds sa malaking screen sa kanilang harapan. Sa puntong ito, nagaganap na ang mga labanan sa lahat ng battlefield. Karamihan sa mga mandirigma mula sa Outer City ay umatras na o nalipol, kaya't ang Celestial Team na lamang ang natitira upang direktang humarap sa Eclipse Group. Dahil sa maingat na pagpaplano, napili ng Celestial Team ang mga kalaban na tugma sa kanilang kakayahan, na nagbibigay sa kanila ng pinakamalaking tsansa upang magtagumpay. Ngunit mukhang delikado ang sitwasyon ng grupo ni Jiang Yi. Sila na lang ang tanging grupo mula sa Outer City na hindi napatay o nakatakas. 2 sa makapangyarihang miyembro ng Eclipse ang kanilang kalaban, at halatang mababa ang kanilang tsansa. Walang ipinakitang emosyon sa mukha ni Tu Yunli. Para sa kanya, ang pagkawala ng mga mandirigma mula sa Outer City ay walang gaanong epekto sa kabuwang laban. Si Zhu Zeng naman ay panandaliang tumingin sa sitwasyon ni Jiang Yi bago bumalik sa ibang bahagi ng battlefield. Sa isip niya, wala nang pag-asa ang grupo ni Jiang Yi. Kahit makaligtas pa ang 2 sa kanila, walang magiging epekto ito sa mas malaking labanan. Ngunit si Baili Changqing, isa sa mga tagaplano ng misyon, ay nakatuon ang tingin kay Jiang Yi. Siya lamang ang nakakaalam na kung gagamitin ni Jiang Yi ang kanyang tunay na lakas, kakaunti ang makakapigil sa kanya sa battlefield. Ito ang bumabagabag kay Baili. Kung ilalabas ni Jiang Yi ang kanyang tunay na kakayahan, paano niya maipapaliwanag sa mga leader ng Blizzard City ang pagtatago ng impormasyong ito? Ang tanging magagawa ni Baili ay tahimik na magdasal na hindi umabot sa puntong hindi niya makokontrol. Sa labanan, pinigilan ni Jiang Yi si Liang Yu sa pag-abante at kalmadong lumakad ng mag-isa. Nakatitig sa kanya sina Chen Xiaoxiao at Peng Li, gulat na gulat. Saglit nilang inakala na balak siyang ipagkanulo ni Jiang Yi at sumuko sa kalaban. Nakatingin din sina Takizawa Takashi at Nanako sa kanyang paglapit, may mga amused na ekspresyon. Susuko na ba siya? Tanong ni Nanako nang nakangiti. Tumawa si Takashi. Walang problema. Ang kailangan lang natin ay ang katawan niya. Itinaas ni Takashi ang kanyang mga kamay at bumalot sa kanya ang isang enerhiyang puno ng kuryente. Ang enerhiya ay nagliyab at naglagablab hanggang sa mag-focus ito sa isang malakas na pagsabog sa kanyang mga daliri. Railgun, sigaw niya. 6 na baryang puno ng electromagnetic energy ang sumugod tulad ng pilak na dragon, humahati sa hangin patungo kay Jiang Yi. Ngunit hindi tumama ang atake.
Sa halip na tumama kay Jiang Yi, naglaho ang makapangyarihang railgun blast 3 metro sa harapan niya, parang nilamon ng hangin. Napako si Takashi, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Anong nangyari? Paano nawala ang atake ko? Bulong niya, tila hindi makapaniwala. Ibinaba ni Nanako ang kanyang mga braso at kunot noong nagsalita, mukhang may itinatagong kakaibang kakayahan ang taong ito, sabi niya na may bahid ng gulat. Halos sabay din napanganga sa pagkabigla sina Chen Xiaoxiao at Peng Li. Ito ba ang space power niya? Mahinang tanong ni Chen Xiaoxiao. Pero kung pangdepensa lang, hindi ito sapat. Nanginginig sa galit si Takashi, ipinasok ang mga kamay sa bulsa. Tumunog ang kalansing ng mga barya nang bumunot siya ng 2 dakot nito. Tignan natin kung kaya mong harangin ito, sigaw niya, tumatawa ng parang baliw habang isa-isang pinitik ang mga barya gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang bawat barya ay puno ng electromagnetic energy, nagliliyab sa hangin na parang bagyong pilak patungo kay Jiang Yi. Sa lakas ng electromagnetic railgun ni Takizawa Takashi, mas makapangyarihan pa ang bawat baryang pinakawalan niya kaysa sa isang bala. Ang enerhiya sa bawat isa ay napakalakas na kaya nitong butasin ang baluti ng isang tangke. Ang mga barya ay dumagsa kay Jiang Yi na parang ulan ng mga kanyon. Ngunit hindi gumalaw si Jiang Yi. Nakatayo lang siya, hinayaang magpakawala si Takashi ng kanyang atake. Nag-init ang hangin, puno ng kuryente, habang ang maliwanag na kidlat ay tumama kay Jiang Yi. Ngunit ilang metro lamang mula sa kanya, ang mga kumikinang na barya ay biglang naglaho na parang nilamon ng kawalan. Nang maubos na ni Takashi ang kanyang mga barya, natigilan siya, nakatitig sa kawalan na hindi makapaniwala. Kaya nitong sirain ang mga tangke, mahinang usal niya sa sarili. Bakit wala itong epekto sa kanya? Napansin ni Nanako na nakatayo malapit ang kakaibang nangyayari. Sinasalo niya ang mga atake mo, sabi niya, itinuturo ang lugar kung saan naglaho ang mga barya. Tingnan mo, wala doon. Gumagamit siya ng space ability. Ngunit hindi na hinayaan ni Jiang Yi na magpatuloy pa ang kanilang usapan. Pagkatapos ng huling atake ni Takashi, agad na gumalaw si Jiang Yi. Sa isang iglap, humakbang siya pasulong at biglang naglaho. Bago pa man makapag-react si Takashi o Nanako, muling lumitaw si Jiang Yi sa likuran nila. Iniunat niya ang kanang kamay at isang portal patungo sa kanyang dimensyon ang bumukas. Biglang sumambulat mula sa portal ang isang bugso ng kuryente, parang daan-daang pilak na ahas, at dumiretso ito sa 2 Eclipse Fighters. Dahil sa kakayahan ni Nanako, ang Kamaitachi, na maramdaman ang bawat galaw ng hangin, nagawa niyang makaiwas sa atake sa huling sandali. Pero si Takashi hindi na nakaligtas. Bago pa siya makailag, tinamaan siya ng electromagnetic blast. Sa lakas ng atake, tila pinagdaanan ng mainit na kutsilyo ang kanyang katawan. Sa loob ng wala pang isang segundo, nagkaluray-luray si Takashi, ang katawan niya ay puno ng butas na parang pugad ng bubuyog. Si Takizawa Takashi, isang mataas na miyembro ng Eclipse Team, ay napatay ni Jiang Yi sa isang iglap. Napatigil sa pagkilos sina Chen Xiaoxiao at Peng Li, nanlulumong nakatitig. Ang mga Eclipse Fighters na kinatatakutan nila, mga itinuturing nilang hindi matatalo, ay napaslang sa isang tira lang. Ganito ba kalakas si Jiang Yi? Tanong nila sa isip, habang nananatiling nakabukas ang kanilang mga bibig sa matinding gulat. Blanko ang kanilang mga isipan, hindi maiproseso ang mga nasaksihan. Ngunit sina Liang Yu at Hua Hua hindi na nagulat. Alam na nila kung gaano kalupit si Jiang Yi. Sa di kalayuan, napasigaw si Nanako nang makita ang walang buhay na katawan ni Takashi. Mahal ko, sigaw niya. Akala niya ay magiging madali ang laban, ngunit sa halip, ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Napuno ng galit at dalamhati ang kanyang puso. Kahit basag ang damdamin, bilang isang walang awang miyembro ng Eclipse Group, tinitigan ni Nanako si Jiang Yi nang may naglalagablab na puot. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang katawan sa hangin, unti-unting lumabo hanggang sa di na makita. Isang malakas na bagyo ang bumalot kay Jiang Yi, at sa gitna ng kaguluhan, umikot-ikot ang figura ni Nanako. Mula sa lahat ng direksyon, isang nakakakilabot at nakakatakot na melodya ang umalingaw-ngaw. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang narinig ni Jiang Yi. Ang kakayahan niyang Two Worlds Junction ay lumikha ng perpektong hadlang sa paligid niya. Ang harang na ito ay ganap na humiwalay sa kanya mula sa tunay na mundo. Binara nito ang anumang tunog at sinipsip ang anumang ataking dala ng kakaibang musika. Kalma lang na inilabas ni Jiang Yi ang 2 malalaking pilak na baril na may mga lilat komplikadong disenyo.
Dahan-dahan niyang itinaas ang mga ito, itinutok sa bakanting espasyo sa harapan. Napakabilis ni Nanako, sobrang bilis na hindi kaya ng ordinaryong mga mata na sundan. Ngunit nagsimulang manginig ang katawan ni Jiang Yi, gumagalaw sa kakaibang ritmo. Ang kanyang reflexes ay dumoble ng 20 beses kaysa sa karaniwan. Isang walang tunog na putok ang umalingaw-ngaw. Sa sumunod na saglit, tinapon ng malakas ang katawan ni Nanako palabas ng umiikot na bagyo. Bumagsak siya sa lupa na parang basahan, ang dati niyang nakakatakot na presensya ay naglaho na parang bula. Tinitigan ni Jiang Yi ng malamig si Nanako na nakahandusay na walang buhay sa lupa. Para masigurong tuluyan na itong patay, pinakawalan niya ang 2 pang bala, tumama sa kanyang dibdib, direkta sa puso. Pagkatapos, bumaril pa siya ng 1 pang bala, ngayon naman ay sa leeg. Sa lakas ng kanyang huling atake, tuluyang nabali ang leeg ni Nanako, dahilan para humiwalay ang kanyang ulo. Nang masiguro niyang wala na itong banta, saka lamang tuluyang kumalma si Jiang Yi. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.